Ayan, Kaponi, magandang araw po sa inyo. Nandito na naman tayo sa bahay nila Aliona, yung isa nating tinutulungan. Kumusta na? Okay lang po. Buhay-buhay. Okay naman po. Wala kang ngayon, dialysis. Wala, bukas pa po. 5 a.m. ng umaga. Ilang bisis sa isang linggo? 3 po. Tuesday. Tuesday, Wednesday, hindi. Tuesday, Thursday, and Saturday. Ano yun? Isang araw yun. Nandun ka. Mga 4 hours lang po. 4 hours. Nag-start ng anong oras? Mga 5 a.m. Hanggang 9 a.m. So, tapos na. Paghapon, wala na. Wala na. Rest day ko na yun. Medyo matagal ang pagdadialysis. Matagal po. Inaabot ng 4 hours. Kailangan po talaga tapusin ng 4 hours. Nakakaya mo naman. Hindi ka nahihirapan. Nahihirapan nga po kasi minsan po nakakaramdam ako ng pagkahilo, tsaka sumasakit yung mga paa ko, nagka-cramp siya. Parang namamanhid. Parang hindi ko gusto tapusin yung dialysis. Pag punta ko dun sa dialysis center, inaano muna yung linilinisan, at saka nilalagyan na parang hose na mahaba na daluyan ng mga dugo ko. Parang siya, nililinis tapos binabalik ulit. Bali, dalawa tong Dalawa yan. Opo. Yung isa sa dugo. Yung isa sa dugo, tapos yung isa naman po, parang rotation lang siya. So, paglalabas ng isang hose para linisin na yung dugo ko, ibinabalik ulit. So, malinis na. So, ilang months ka nang nagaganyan? Nag-start ako mag-dialysis noong January 2, 2026. So, 3 months. 3 months na. March na pala ngayon. Hindi mo na alam. na kasi yung makakalimutan na ako. Siguro din sa yung pinagdadaanan. Opo. Ano ulit yung karamdaman mo? Meron kang... Chronic kidney disease, stage 5. Siya? Yung cause ng ko is may ilangan ko ng medical certificate nung Saturday kasi may ina-applyan akong medical assistance. Ito po yung cause ng ko. Buti nakahingi ka ng certificate. Opo. May bayad. 50 pesos lang yun. Sa Bordok. Burungan Doctors. And continue hemodialysis and maintenance medications, yung kanyang remarks. So, kailangan... Tuloy-tuloy lang yung gamot ko. Ano to? Bagong gamot na maintenance? Or Yun pa rin yung gamot dati? ko. O yung dati. Ano ulit yan? Sodium bicarbonate, calcium, Siviliamyr, amlodipine, and then folic acid, tsaka yung carvedilol. Ang dami, Ano yung pagitan ng pag-inom? Every morning? Pag umaga, lahat iniinom ko. Sa lunch. So, kakain ka muna? Oo, kakain muna. Pag lunch break naman, 3 lang. Yung folic acid, Siviliamyr, and then sodium bicarbonate. Sa gabi naman, lahat din. Lahat. Ito yung kanyang medical certificate para sa assistance na ina-apply. Anong ahensya na yung magbibigay ng assistance? Yung po? Yung tutulong sa'yo? Sa po yan? Ano ba yung tawagin? AX? AX. Sa DSWD. Opo. Para sa kanyang stage kidney disease, end stage kidney disease secondary to chronic glomerulonephritis, Ngayon nga po kailangan hypertensive cardiovascular disease on 3 times, hemodialysis per week. So 3 beses sa isang linggo. Opo.
So pag buti nag-continue na yung kanilang pamimigay nitong AX. Di ba nag-stop yan? Oh, nag-stop. Bago, may pondo Siguro, na siguro. Ano to, parang every after 3 months yata to, pag humihingi ng AX. Yun yung Ngayon lang makukuha ka mo. meron. Kasi ano na ngayon March. So, ito yung start ng siguro bagong pondo ng taon para sa mga tinutulungan ng DSWD. Ating gobyerno yung mga may sakit para makaano ka ng medisina. Kumbaga hindi ka na masyadong bibili. Galing na sa guarantee letter yata yung bibigay na panghili ng medisina. Guarantee letter. Okay ka naman ngayon na yung kalusugan. Okay naman po. Sa pag-ano lang po, pag araw na po ng dialysis, kabadong-kabado talaga ako. Kasi baka ako maka-experience ng paglaklating. Pag nakikita ko sila na ganun sila, parang Natatakot ka. natatakot ako, tapos yung high blood ko tumataas. Kailangan relax lang. Opo. Ilan ngayon yung BP mo? Maganda naman po BP ko ngayon, umaabot na 140 over 90. Minsan naman umaabot ng 180 over 100. Basta lang daw, hindi umabot sa 200. Oo, pag 200 Sabi ng sobrang taas nurse. na yun. Opo. Kailangan ma-maintain mo. Yung pagkain mo, okay naman. Okay naman. Naglilimit ka sa mga makolesterol. Opo. Sa mga limit din po ako sa mataas na potassium, phosphorus. Mga ganon. Opo, mga mataas din sa sodium. Ganun. Bawal ako sa mga... Kaya limitado lang yung mga kinakain ko. Napakabata pa ni Ate Aliona ka po, ni 26. 26 po. Oo. Ngayon pong March, siguro yung dito ko, kapag may na akong sapat na pera para sa IV fistula, may lilipat na siya dito. Dito na. Opo, sa kami. IV fistula yung tawag doon. Hindi. Yung ito lang, temporary lang kasi to, IG catheter. Kasi prone daw siya sa infection. Pagdyan. Opo. Kaya kailangan ko daw po magpa-IV fistula dito sa kamay. Magkano daw ang ganon? Wala kang idea. 30K ngayon. Kasi 30,000. dati, kung alam ko lang po dati, 17,000 dati. Ngayon po, tumaas siya. Nadoble ang presyo. Tumaas siya, 30,000 plus na ngayon. Hindi ba yan libre ng ating gobyerno? Hindi po. Kailangan ikaw mismo yung magbibili. Sila na yung magkakabit. Opo. Ugat daw yan na pinagdudugtong. Oo. Ang dami mo pa palang pagdadaanan. Dami pang... Kala ko ito na yun. Meron pa palang... Kasi natatakot rin kasi ako magpa-IV fistula. Kasi yung IV fistula, kailangan talaga ingatan. Kasi once na sumabog siya, hindi na siya magagamit. Kakabitan na naman ako ng perm cut. Permanent catheter po. Dito na po. Kailangan ingatan pag magkaroon ka ng gano'n. Kailangan talaga. Nakita ko yun, may isa kaming tinulungan dati. Siya, parang bumubukol siya dyan. Tapos Actually, nangingitim. nagtanong talaga ako sa nurse. Lumalaki po talaga siya kasi ibig sabihin daw po nun, pag lumalaki yung IV fistula, malusog daw yung fistula. Ay, gano'n. So, normal lang yan. Opo, normal lang po talaga yun. Depende lang po sa may mga IV fistula. Depende lang. Minsan yung iba, maliit lang. Yung iba na sobrang laki na parang siya, parang uod na malaki. Ganun po. Normal lang po daw yun. Kala ko yung medyo nagkakaproblema pag nangingitim din, gano'n. Nangingitim kasi palagi naman, mangingitim talaga po. Talaga kasi... Yung balat niya parang... Kasi parang kada dialysis tinuturukan kasi yan ng malalaking karayon. Dalawa. Tinutusok. Kaya mas okay na din yan. At least hindi masyadong prone sa infection. Opo, mas okay Kesa daw ito. po yung IV fistula. Kasi Mahirap ito pag maliligo ka, kaya
Bawal basahin. Bawal basahin. Kaya nilalagyan ko na lang ng Tegaderm para hindi mabasa. Ayan yung kalagayan ni Aliona Capone. Napakabata pa niya, 26, tapos nararanasan mo na itong ganito Kaya mga treatment ng dialysis. Buti na lang, libre na yung dialysis. Wala kang binabayaran. ano lang po pag nagpapalaboratory ako. Magkano yung laboratory? Maabot ng 2,000 plus. Every yung laboratory mo? Yung creatinine ko. Tapos Every week yun ginagawa? every month. Every month. So, kailangan meron kang budget na pang palaboratory na 2,000 per month. Tapos yung medisina mo, may nagbibigay din naman kahit papaano. Tapos ito ina-apply mo yung sa AX AX po. para makaano Dito siya po ng sa financial assistance or guarantee letter sa DSWD. Actually po nakatapos na po ako. Pero yun lang po, hindi na ako nakahanap ng trabaho dahil dito. Ano ang natapos mong kurso? Hospitality management po or HM po. Sa ISO. ISO. Tapos hindi ka na nakapag-apply ng... Hindi na po. Bala ko pa nga nun magpunta ng Manila kasi nandun po dati yung asawa ko. Balak po namin na nandun na lang dati. Kayo magtatrabaho pareho. Ngayon po, wala na pong trabaho yung asawa ko dahil hindi ko na po siya pinabalik doon kasi hindi ko naman gusto na pumunta pa siya doon dahil sa kalagayan ko. Pag gumaling ka na lang, pwede kang sabay kayo magtrabaho. Anong sabi ng doktor sa'yo? Na anong chances ng paggaling? Magiging may possible ba na maging normal ang lahat ng ito, ng kalagayan? Yes po. Meron. Sa, Basta, pwede pa po akong bumalik sa dati kung magpa-transplant daw ako. Yun lang daw po yung choice ko. pero kung hindi, dialysis lang, Dialysis po lang talaga. lifetime na. Lifetime po. Kung magta-transplant, yun yung possible na maging normal. Yes po. Yun lang po yung choice talaga para bumalik sa dati. Buti hindi pa naapektuhan yung pag-iihi mo. Hindi pa po. Ngayon po, nakakaihi pa naman Normal ako. pa. Pero pakunti-kunti na. Konti-konti na lang. Sana Hindi na dumating, ganong marami. hindi dumating yung point na kailangan pang yung i-drain sa tiyan, di ba? Kaya nga, Kasi mas mahirap na yun. Ang problema sa kidney transplant, napakamahal yata ng gano'n. Tapos kailangan magmamatch. opo. Ini-examine po yung yung kidney yung magdo-donor sa akin. I-examine pa yun. Mahaba pa yung proseso sa pagpapakidney transplant. Sabi mo, anong last vlog natin sa'yo na hindi naman papayag ang kapatid mo. Hindi. Kung halimbawa. Problema lang yung donor ko. Wala akong donor. Tsaka pera. Kailangan din ng malaking halaga. So, ang option mo ngayon, yan, continuous dialysis 3 times a week. Opo. At saka yung mga maintenance mo. Tapos, prone din kayo sa mataas na BP, blood pressure. Maabot ng 200. 200. Pero naranasan mo na yun, na nag-200. Yung BP mo. Yung nagda-dialysis ako. Opo, makaisa pa. Makaisa. Iba na yung paningin mo. Sobra. Nakaramdam ako ng sobrang hilo. Hindi ko na matiis. Buti na lang na tuloy ko pa yung pag-dialysis at natapos ko ng 4 hours. Kailangan lagi ka lang relax. Pepa, pagdating doon sa dialysis center. Hindi ako nakaka-relax kasi yung iba nakikita ko nagklaklat. Yung dugo nila nai-stuck sa machine, hindi na naibabalik sa kanila. So doon nagkakaproblema. Tapos sobra silang giniginaw ganun, parang
Nagbabaon ka na lang ng Opo. pagkain. No? Kasi parang yung kinain mo sa umaga, napupunta lang sa machine. Bawal kumilos, kailangan steady lang. Nakaupo Kasi- na ganyan. Once na gumalaw ako, naramdaman ko kasi yung dito ko parang lumalabas yung dugo. Kumbaga Kaya- naglilik. Oo, naglilik siya. Once na sobrang kapag gumagalaw-galaw ka, kaya steady lang talaga. Ayan ang kalagayan ni Ate Aliona Capone. Sana no, sa pamamagitan nitong ating pagbibideo, may makapansin sa sitwasyon mo at saka matulungan ka financially sa mga pambili mo ng maintenance. O kaya sa mga nanonood ngayon, iwasan natin yung mga like junk foods and processed foods, at saka mga instant instant noodles. noodles. Yun. Kasi doon At saka pag-inom ng mga soft drinks. kasi ginagawa niyang talaga snack yun. dati. No? Opo. Mas nag-aaral ka siguro nung time na yun. Yung High school po ako. Actually, high school talaga. Mahilig talaga kumain ng chicheria. Chicheria na pinapartner sa soft drink. Oo, kaya yung mga scholar natin, nung nag-live tayo, sinabihan ko sila na iwasan yung pag-inom-inom at saka pagkain ng mga pansit canton. Kasi minsan dahil sa sobrang tinatamad na magluto, yun na lang yung ginagawang ulam. Yung pansit Pansit canton, canton. yung noodles, tapos hotdog, kung ano man. Okay naman din yun, wag lang yung araw-araw. Araw-araw. Oo, kasi minsan sa hirap ng buhay, hindi rin natin maiwasan na mag-ulam ng ganun. Pero hanggat maaari, pwede namang gulay, ka-price lang ng pansit canton, di ba? Isang tali ng gulay, pwede na. O, tsaka yung soft drinks, number one din yan na nagtitrigger ng mga sakit. Mga pagpataas ng high blood, mga ganun. Kasi mataas yun sa sugar. So ngayon, okay, paano yung lifestyle mo? Water na lang. Tubig na lang, pero 1 liter a day lang. Oo, isa pa yan, di ba? Maraming Kaya adjustment. hanggang ngayon, kung okay pa yung health nyo, yung kalusugan nyo, uminom kayo ng maraming tubig. Kasi once na magkaroon kayo ng ganitong sakit, 1 liter a day na lang. Napakahirap kasi kahit uhaw ka na, tapos Oo. paubos na yung tubig mo, wala kang magagawa kasi May kunti na lang limit. may limit yung tubig. Pag Kunti na lang dinamihan yung mo, mamanas ka. mamamanas kaya At dapat. saka, mahihirapan less ako sa lang. paghinga. Ganun talaga pag mga chronic, lalo na yung mga hindi na makaihi. So lumulobo sila, naging parang bloated. Tapos yun, kailangan tanggalin yung fluid para maging normal naman yung pakiramdam. Kaya yan, sama natin Capone si Ate Aliona. Yung mga makakapanood nito, sama natin siya sa ating prayers. Itong pagsubok mo at saka kwento ng buhay mo, kapupulutan ng aral ng mga manonood. Tsaka sana maraming makatulong sa'yo sa yung pinagdadaanan mo ngayon. Basta number one pa din dyan yung prayers. Yung prayers. Yung miracle ni Lord na mabigyan ko ng panibagong pagkakataon, panibagong buhay na maging malusog, makapiling mo yung pamilya mo ng matagal. Number one ngayon na dapat nating ipagmalaki yung kalusugan. Yun talaga. Kasi Nasa uli yung pagsisisi. anong gagawin mo sa madaming pera kung hindi ka malusog? Yeah. Diba? Kaya ingatan natin Capone ang ating mga health, lalo na't sa mga kabataan ngayon, huwag nang masyadong magchicheria. Kaya nga yung anak ko, nag-iingat ko talaga yun. Huwag nang Hindi mga ko fruits na lang. masyadong pinapakain ng chicheria. Mahilig kasi din ng chicheria. Ilang na siya taon? 4 years old po. Oo. Papasok na siya ngayong taon. Yung ganong mga edad, na sila, nag-explore ng kumain ng mga malalasa. At saka yung mga pampalasa ng pagkain, huwag na din, di ba? Yung may mga seasoning. Mas okay yung asin lang, kunting asin. Okay na. Ayan, meron tayong ipapaabot na tulong para makadagdag sa pambili ng maintenance ni Aliona.
Meron tayong mga kaponi na nagbigay ng blessing. Si Tita M, meron siyang binigay na 1,000. Si Tita Mel, 1,000. At saka si Tita Donna, 1,000. Bali, 3,000 to. Idagdag mo na lang to sa mga bibilihin mong gamot habang nagpa-process ka ng financial assistance ng DSWD. At least meron kang extra na pambili. Maraming salamat po. Sobrang laking tulong na po ito para sa akin sa pagbili ko ng gamot. Dahil araw-araw po ako nagtitake ng gamot. Medyo mahal na rin naman yung gamot ko kasi hindi pwedeng mag-absent kahit isa lang na. Kailangan araw-araw, no? Hindi Kailangan mawawala talaga ng araw-araw. medisina. Lalo na yung dialysis mo, kailangan babalik ka doon. Kailan ang follow-up mo sa doktor? Wala pa. Wala pa po. Basta continuous lang yung iyong Continuous dialysis. lang po. Oo. Ayan. Maraming salamat po sa ating mga kaponi. Sa mga patuloy na sumusuporta, mga sponsors natin, patuloy na nagpapaabot para sa ating mga tinutulungan. Itong mga nakaraang buwan hanggang ngayon, marami tayong nablablog na may sakit, bata, matanda. Kaya mas mas pag-ingatan pa yung ating kalusugan. Yan. Thank you so much, Ate Thank you Aliona. po sa inyong lahat. And pag-pray nyo na lang po sana ako na gumaling pa po ako. Gagaling ka pa. Walang imposible sa Sana ating humaba Diyos. pa yung buhay ko. God bless you and Thank good you health po. palagi. Maraming salamat po ito sa tulong nyo.